Ang Sinpoong Lu ay isang front gate ng Hwasong Hanggang Palace noong 1790, Jungjo 14, na tinatawag na Jinnam Lu. Noong 1795, gayunpaman, si Haring Jungjo inutusan si Joyuon Hyong na palitan ang pangalan ng isang plaque sa Sinpoong Lu. Ang pangalang Sinpoong ay nagmula sa isang lumang parirala na ang Pangland ay isa pang tahanan ni Gojo sa Han Dynasty sa China, sa ganitong kahulugan. Ang Suwon Hwasong Fortress ay tila ang pangalawang tahanan kay King Jungjo. Dahil itinuring ni Haring Jungjo si Hwasong Fortress bilang kanyang bagong bayan. Pinangalanan niya ang pangunahing tarangkahan ng Hwasong na pansamantalang palasyo ayon sa halimbawang ito. Kaya inutusan ni Haring Jungjo ang mga opisyal na magsabit ng plaque na naglalaman ng kahulugan ng Sinpoong. Nang bumisita si King Jungjo sa pansamantalang palasyo ni Hwasong noong 1795. Isang charity event ang ginanap sa harap ng Gate Pavilion na ito para mamigay ng bigas sa mga lokal na residente at maghain ng lugaw sa mahihirap. Sinpoong Lu ang pangunahing tarangkahan ng pansamantalang palasyo ng Hwasong. Ang gusali ng Sinpoong Lu ay isang dalawang palapag na istruktura ng pavilion, na ang ibabang palapag ay ginagamit bilang pintuan sa pasukan. Isang malaking drum ang inilagay sa itaas na palapag at ginamit ng mga sundalo para subaybayan ang paligid at magpadala ng signal. May mga pavilion sa kaliwa at kanang bahagi ng Sinpoong Lu, at ang mga kampo ng militar ay inilagay sa magkabilang dulo upang magbigay ng isang sistema ng seguridad. King Jungjo ng Joseon Dynasty sa Korea nagdisenyo at nagtayo ng Hwasong Hanggang Palace sa Suwon City para sa reformatibong politika. Sa Hwasong Hanggang Palace maraming gusali ang naitayo para sa paghahanda ang ligtas na pansamantalang tirahan ni Haring Jungjo at mahusay na pamamahala ang bagong itinayong Suwon Hwasong Fortress. Sinpoong Lu ay isang entrance door na kumakatawan sa imahe na iyon. Ang Hwasong Hanggang Palace ay magdadala ng bagong kasaganaan. Upang matiyak ang maayos na pag-usad ng kaganapan kung saan bumibisita si Haring Jungjo, at pamahalaan ang Suwon Hwasong Fortress sa mga normal na panahon na hindi bumibisita si Haring Jungjo. Maraming opisyal ng gobyerno ang kailangan. Sa pamamagitan ng pagtatayo ng maraming gusali kung saan sila nagtatrabaho, natapos niya ang Hwasong Hanggang. Haring Jungjo binalak na magtayo ng maraming gusali para sa mga opisyal ng gobyerno. Tinataya na ang Suwon Hwasong Fortress ay binalak na umunlad, kasing dami ng Kaekyeong. Ang kabisera noong panahong iyon. Kung ikukumpara sa Kaekyeong, ang kabisera ng Joseon Dynasty sa Korea, ang lungsod ng Suwon ay 7% lamang sa lahat ng aspeto noong panahong iyon. Sa lungsod ng Suwon, Haring Jungjo dapat manatili ng 10 araw bawat taon at tiyak na hindi ito komportable sa kanya. Dapat manatili si Haring Jungjo ng 10 araw bawat taon para makapunta sa puntod ng aking ama, Crown Prince Sadu. Para sa kaligtasan at kaginhawaan ni Haring Jungjo, isang bagong plano ng lungsod ang nabuo upang gawin itong isang maunlad na lungsod. Haring Jungjo nangangailangan ng maraming opisyal ng gobyerno pagsasagawa ng mga planong ito at inutusan silang magtrabaho sa maraming gusali sa loob ng Suwon Hwasong